Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 17, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Marami silang accusations, no, na ako daw ay tumanggap ng pera, no. DOTR Secretary Jaime Bautista nagsampa ng cyber libel case laban kina Manibela Chairman Marval Buena at Radioman Ira Panganiban. Sagot naman ng mga kinasuhan, sa whistleblower nang galing ang mga paratang. Pero itong nagsasalita na siya ay ipaparalasan niya yung 80% sa public transport, iniwala nga 1% eh. Sitwasyon sa mga kalsada sa ikalawang araw ng Tigil Pasada. Lumala nga ba o walang pinagkaiba? Pwedeng parusa sa mga lumahok sa transport strike, pinag-aaralan na ng LTFRB. Egypt, magbubukas ng daan para sa paglikas ng mga banyaga mula sa Gaza. At sa ating balitang showbiz, 10 Metro Manila Film Festival official entries inilabas na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naghain na ng kaukulang kaso ang kalihim ng Department of Transportation laban sa 2 personalidad na nagdadawit sa kanya sa mga umano'y anomalya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasabay nito, nanindigan naman ng mga kinasuhan na ang whistleblower ang dapat managot dahil sa kanya nanggaling ang mga paratang. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Pasado alas 10 kaninang umaga, sinadya ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang tanggapan ng Department of Justice sa Manila City. Ito ay upang magsampa ng kasong cyber libel laban kay Manibela Transport Group Chairman Marval Buena at radio journalist na si Ira Panganiban. Marami silang accusations, no, na ako daw ay tumanggap ng pera, no, suhol, no, which hindi naman totoo. Kaya gusto ko lang protektahan yung aking pangalan na inalagaan ko for almost 45 years. Kaugnay ito sa umano'y 5 million pesos na ruta for sale na unang ikinanta ni former LTFRB Executive Assistant Jeff Galios Tombado laban sa ngayoy suspendidong LTFRB Chairman na si Chofilo Guaris III. Ngunit ang maanghang niyang pahayag na ito agad rin naman niyang binawi. Ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, walang katotohanan at paninirang puri ang ginawa ng dalawa sa kanya nang idawit siya sa mga anomalya sa LTFRB. Pero buwelta ni Valbuena, hindi raw siya ang dapat na makasuhan at bagkos ay si Tombado. Wala naman akong ibinibintang sa kanya, di umano galing ito doon sa whistleblower. Hindi naman ako ang nagsabi at wala naman akong sinabing kinuha niya. Kundi ayon doon sa whistleblower, kung ano yung mga sinabi niya doon sa akin at doon sa mga pinorward niya sa akin, yun lang naman ang sinabi natin. Wala naman akong sinabi din sa press con regarding din sa pagkaka-ugnay ni Secretary Bautista. Wala, hindi ko siya pinangalanan sa press con. Kaya wala naman ako sigurong liability doon. Sa kabila nito, handa umano ang leader ng transport group na harapin ang kaso sa oras na mabasa ang kopya ng reklamo. Dapat siya yung kasuhan, hindi kasi. At baka nagkausap na sila. Haharapin namin yan, hindi namin yan naatrasan. Si Panganiban naman, itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa gusot. Never said that, Hindi ko alam kung may cyber libel doon. Binabalita ko lang naman yung sinabi ni Jeff Tombado eh. Gayunpaman, humingi siya ng dispensa sa kalihim. I'm not sure, but if my posts and my taking out the news is apparently, I don't know, but if it hurts him, I'm sorry. But I don't think I said anything that is not on the news. Nilabas niya sa Facebook account niya na ang DOTR daw ay may claim na sinasabi na ako daw ay involved sa katiwalian. Sa likod nito, tiniyak ng kalihim na patuloy ang investigasyon sa alegasyon ng anomalya sa LTFRB. Yung kaso ni Tombado, pinag-uubayan na namin yan sa NBI. Although meron kaming internal investigation tungkol naman kay
Chairman Guadis at kay Tumbado rin. Hindi nakasipot si Tumbado kahapon sa unang araw ng investigasyon ng NBI. Kasi nag-withdraw na yung aking legal counsel, si Tony Campanilla. Kaya naghahanap po ako ngayon ng kapalit niya to represent me sa NBI. So hindi ako makakapag-sipot sa NBI dahil po still seeking for new lawyer. Alam mo si Tumbado, hindi ko siya kilala, no? Hindi ko matandaan kung na-meet ko na siya, no? And nakalungkot nga na nagkaroon ng ganitong mga accusations, no? Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa pagtataya ng grupong Manibela, lumala pa raw ang sitwasyon ng ikalawang araw ng tigil pasada. Pero taliwas naman ang pananaw ng ilang tsuper at commuter. Ang LTFRB naman pinag-aaralan na ang pwedeng ipataw na parusa sa mga lumahok sa transport strike. May Balitang A to Z, si Kim Salinas. Mas lumala at mas dumami. Pahayag ng grupong Manibela sa kanilang ikalawang araw ng tigil pasada. Ayon kasi sa grupo, nasa 14 na lungsod ng National Capital Region ang mas nakaranas ng hirap sa kanilang pangalawang bugso ng transport strike. Pero ayon mismo sa mga tsuper na namamasada at mismong mga commuter, wala naman po. Wala naman stranded. Marami naman bumiyahe. Wala namang ako na stranded eh. Lahat naman nagsibiyahe. Hindi naman, parang normal lang. Pahayag pa ng ilang jeepney driver kung bakit ayaw nilang makiisa. Kung mag-isali ako sir, wala. Gutom ang pamilya. Ito pa anak ko, galing nga sa ospital eh. Kaya kailangan ko kumayod. Sayang din ang kita, pabili din yung bigas, pabili yung ulam kaya. Komento na lamang ng ilang commuter sa nangyayaring tigil pasada. Mas nakakaperwisyo sa iba, lalo pag malayong biyahe siguro. Mas hassle siguro sa mga bumabiyahe. Habang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, kinontra ang mga pahayag ng Manibela dahil wala naman anilang epekto ang kanilang ginawang transport strike. Payo ngayon ng LTOP sa pamahalaan. Yung nagsasabi kasi na strike, sana wag naman magagalit ang ating gobyerno. Nagpapahostage tayo kasi dito sa wala naman pong membro. Meron naman membro. Kaya lang mga ilan-ilan lang. Ayon kasi kay Calando Marquez, puro kasinungalingan lamang anya ang mga pahayag ni Manibela Chairman Mar Balbuena. Itong nagsasalita na siya ay ipaparalasan niya yung 80% sa public transport, iniwala nga 1% eh. Dahil yung sinasabi niya na 240,000 na jeepney sa buong Pilipinas ay mapaparalisa, ang tumatakbo lang na jeep natin sa ngayon ay may higit 100,000 lang, nationwide na. Pwede naman raw kasing magharap at pag-usapan ng problema at huwag idaan sa kalsada ang hinaing dahil ang mga mananakay ang direktang maaapektuhan nito. Samantala, pinag-aaralan na ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga posibleng kaharaping parusa ng mga jeepney driver na lumahok sa tigil pasada. After this day, magkakaroon po ng evaluation po ng LTFRB kung ano po ang susunod na hakbang po ng Department o ng DOT at saka ng LTFRB. Ayon kasi kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bulano, labag sa franchise provision ng pag-abandona sa kanilang ruta dahil sa pagsama sa transport strike. Pwede naman ho silang pumunta, basta wag lang pumunta sa mga lugar na gusto nilang magpahayag, basta wag lang po nilang tatanggalin yung kanilang mga sasakyan o yung mga public transport doon po sa kanilang mga ruta para ho pag-servisyohan po yung ating mga kababayan. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan kung hihinto na ba o magpapatuloy pa ang isinasagawang tigil pasada ng grupong Manibela. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinabulaanan naman ang kagawaran ng transportasyon ang ipinahayag ng mga transport group na magiging biglaan ang proseso ng pagmodernize ng mga public utility vehicles sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay Transport Chief Jaime Bautista, magiging dahan-dahan lang ito para sa tinatawag niyang tinatayang kabuang 180,000 ng mga PUV sa buong bansa. Magastos rin daw kasi ang mabilisang pagpapalit ng lumang PUV sa moderno. Sa pinakabagong datos ng ahensya, nasa 7,000 mga PUV
na ang isinailalim sa PUV modernization na isa sa katuparan ng proyektong ito sa pamamagitan ng equity subsidy at utang sa land bank para sa mga tsuper o operator para sa mga kani-kanilang PUV. Yung sinasabi na ipe-phase out yung jeepney kagad ay hindi totoo yun. No? Naghahanda na ang iba't ibang airline companies sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong paparating na long weekend. Ayon sa Manila International Airport Authority, nasa 1.2 million na pasahero ang inaasahan nilang magbabakasyon dahil tatapat ito sa barangay at sangguniang kabataan elections at maging ang paggunita sa undas. Kaya naman nagdagdag na ang mga kumpanya ng mga self-bag counters upang maiwasan ang mahabang pila sa paliparan. Naabisuhan rin nito ang kanilang mga pasahero na gamitin ang online check-in sa kanilang website habang nakahanda na rin ang iCoupon para magkaroon ng libreng pagkain ng mga pasaherong makararanas ng delayed flights. Samantala, nagpaalala naman din ang airline company na mag-book po ng ticket ng mas maaga para makakuha ng mas murang halaga nito. Pag palapit ng palapit ang undas at yung eleksyon, yung mga last-minute travel nagkakaroon ng surge. So the earlier you book, mas may chance to avail the lower fares. We are very confident that we will be able to accommodate the passengers that will be going through NAIA Terminal 3 in and out. Inihayag ni DTI Board of Investments Managing Head Seferino Rodolfo na nagbunga na raw ang mga pagbibiyahe abroad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Enero hanggang Setyembre. Ayon kay Rodolfo, tumaas ang foreign investments sa 427 billion pesos o katumbas ng 4,150%. Sinabi rin ng opisyal na 90% na naiuwi na ng punong ehekutibo ay galing sa renewable energy na nagmula naman sa European countries. Habang naniniwala rin ng opisyal na nakatulong ang na mapataas ang foreign investment matapos tanggalin ng foreign equity restriction sa renewable energy sector. Samantala, kumpiyansa naman ito na marami pang may uwing puhunan ang Administrasyong Marcos Jr. bago matapos ang taon. Napakalaki kasing bagay nun yung removal of the foreign equity restriction on renewable energy. Kaya kitang-kita mo yung direct correlation between when the Department of Energy as instructed by the President removed that, kita mo kagad yung pasok ng mga foreign investments doon. Muling isinara sa publiko ang website ng House of Representatives matapos makitaan ng mga kaduda-dudang aktibidad. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ginawa nila ang naturang hakbang bilang pag-iingat at upang masuring muli ang kanilang cybersecurity measures para hindi na maulit ang hacking incident kamakailan. Humihingi naman ng pangunawa sa publiko ang Kamara dahil sa patuloy na pagsasaayos ng kanilang website. Sa iba pang balita, nasawi ang 25 anyos na criminology student matapos sumailalim sa initiation rites ng isang fraternity na ginawa sa isang abandonadong gusali sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Kinilala ang biktima na si Aldrin Larry Bravante, taga Imus, Cavite, at nagtamo ng mga pasa sa hita, mga paso sa katawan at mga sugat sa binti. Kwento ng ama ng biktima na si Alexander Bravante, maagang lumuwas mula Cavite ang anak para pumasok sa eskwelahan sa Quezon City. Pero hindi niya lubos sa kalain na bangkay na siyang makikita sa ospital. Sumuko naman na sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal ang 4 sa mga suspect habang pinaghahanap pa ang ibang sangkot sa hazing. Justisya lang po, dahil lahat ng gagastusin ng anak ko, dapat buuin nila. At saka makulong sila. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagpapaigting sa kapasidad ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Sa gitna ito ng patuloy na pangaharas ng China. Ayon pa sa Pangulo, marami ring kaalyadong bansa ang Pilipinas na tutulong sa modernisasyon ng PCG. Mahalaga din anya ito pagdating sa search and rescue sa mga maritime incident.
We are continuing with the upgrading of the equipment, the training, and the capabilities of all our people, especially the Coast Guard. Not only because they are on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue, when it comes to maritime incidents, when it comes to even disaster assistance. Marami silang ginagawa. Kinilala sa kauna-unahang pagkakataon ng Pilipinas bilang Asia's best cruise destination sa World Cruise Awards sa Dubai, United Arab Emirates. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang naturang parangal ay isang malaking panalo para sa turismo ng ating bansa na sumasailalim sa resounding global preference para sa ating island destinations. Bukod sa Pinas, nakakuha rin ng award ang ilang bansa tulad ng India, Japan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan at Vietnam. Ang World Cruise Awards ay isang annual program na ipinagdiriwang ang kagalingan sa cruise industry at affiliated rin sa World Travel Awards. Susunod sa ibayang balita, Egypt magbubukas ng border para sa paglikas ng mga banyaga mula sa Gaza. At sa ating balitang A to Z Sports, ang paborito nating liga, may bago na ang tahanan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Magbubukas ng daan ang Egypt para sa paglikas ng mga banyaga sa Gaza. Tiniyak naman ng TFA na nakatutok sila sa pagtawid ng mga Pilipino sa ligtas na lugar. May balitang A to Z, si Billy Torres. Inaasahang magbukas ng border ang Egypt para bigyan daan ng pag-alis sa mga foreign national mula sa Gaza ayon sa Department of Foreign Affairs. Kasunod yan ng pagsasara sa buong Gaza Strip dahil sa pag-atake ng militanteng grupo ng Hamas na kumitil sa buhay ng daang-daang individual sa southern Israel. Sabi ng Israeli, it could be any day now na magbubukas. So kailangan handa yung ating mga kababayan. At ang sabi ng Israel, walang Palestinian bibigyan ng authority lumabas ng Gaza. Similar po to sa Ukraine situation. Nung sinubukan ng mga Pilipina umalis, okay, pwede sila umalis, pero yung mga asawa na naiwan. Kaya may mga Pilipina na iwan na lang sa Ukraine. Ayon pa kay DFA Yusek Eduardo de Vega, may nakahanda ng mga bus sa kaya magdala ng 150 individual mula sa Rafah border papunta sa Cairo, kung saan sila mananatili ng ilang araw bago ang flight pabalik ng Pilipinas. Pagdating sa Egyptian side, hindi ibig sabihin lusot na. Tapos pagdating doon, may immigration yung Egypt. Tapos ang worry natin, hindi po yung corridor, pero ganong katagal sila ipoprocess doon sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na ayon sa ating experience, no, nung nangyari tayo sa Sudan, nung nag-repatriate tayo galing Sudan, matagal-tagal pag nasa border ng Egypt. Nasa 137 na Pinoy ang nasa Gaza. Karamihan sa kanila ligtas na sa border ng Egypt, pero ayon kay De Vega, hindi pa rin dapat magpakakampante. They are safe. The question is, kamusta na yung kanilang supplies, no? At saka siyempre, may blockade, no? So limited yung food and electricity sa Gaza. Ibalita kami yung isang nanay nga makain na ng expired bread kasi kulang yung food, no? Habang sa Israel, nabigyan na ng tulong ang pamilya ng 3 Pilipino na nakumpirmang nasawi sa Hamas attack. Patuloy naman ang effort ng pamahalaan sa paghahanap sa 3 pang kababayan na nawawala. Samantala, ibinulgar ng Israel Defense Forces na ninako umano ng Hamas ang 6 na araw na supply ng langis ng United Nations at Gazan civilians. Today, the United Nations revealed the true face of Hamas when they confirmed that Hamas stole fuel and medical equipment from UN offices in Gaza City. Nakatakda naman pumunta si US President Joe Biden sa Israel para magpakita ng suporta sa kabila ng init ng bakbakan. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.
Matapang na inihayag ni dating Senator Richard Gordon na ginagamit lamang na dahilan ang pagkuha ng confidential funds para raw magnakaw sa kaban ng bayan. Ayon kay Gordon, dapat payagan lamang makakuha ng secret funds ang mga ahensyang nangangailangan nito, tulad na lang ng DICT. Dagdag pa ng dating mambabatas, hindi rin katanggap-tanggap na magkaroon ng CIF ang mga lokalidad, lalo na't wala naman daw silang paglalaanan nito. Matatanda ang nabulgarang multi-million confidential funds kada taon na nakukuha ng dating mayor na ngayon ay Vice President Sara Duterte sa Davao City. Samantala, nananawagan din si Gordon sa Commission on Audit na silipin ng mga lokal na pamahalaan kung paano ginagamit ang secret funds. And confidential funds, let's face it, is really an excuse to steal. It is the National Steel Corporation. What is unacceptable is now local governments, and pardon me, local governments are getting tremendous amounts of intelligence funds. Sa Davao, they're getting $500 million in intelligence funds. They have to account for that. Inilatag ng Commission on Elections sa mga panuntunan para sa mga campaign materials ng kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ilan sa mga mahigpit na ipinagbabawal ng COMELEC ang paglalagay ng billboard, poster, tarpaulin at individual na poster na lalagpas sa sukat na 2 feet by 3 feet. Habang magsasagawa naman ng Operation Baklas sa mga campaign materials na nakapaskil sa mga hindi otorisadong lugar. Samantala, mas tumaas ang investment sa Pinas sa ngayong buwan ayon sa Philippine Economic Zone Authority base sa ulat ng PEZA dahil ito sa pagtaas ng hanggang 232% ng mga investment hanggang nitong kalagitnaan ng Oktubre. Good news mga ka-A to Z, ang paborito nating liga, ang Philippine Basketball Association o PBA, nasa A to Z na. Sa ginanap na press con kaninang tanghali, sinabi mismo ni TV5 President Guido Zaballero na ang PBA ay ililipat na sa bago nitong tahanan. Dito po yan sa A to Z. Kasunod ang paglipat, mapapanood na ng mga fans ng libre ang live nitong mga laro sa A to Z TV channel, sakto rin sa simula ng Season 48 Commissioner's Cup sa November 5. Sa aming pagbabalik, alamin ang mga official entries sa Metro Manila Film Festival 2023. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kompleto na ang Magic 10 movies na official entries para sa Metro Manila Film Festival 2023. Ano-ano naman kaya ang mga pelikulang naidagdag mula sa paunang listahan? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Inilabas na ng Metro Manila Film Festival Selection Committee ang natitirang official entries para sa taunang film festival matapos ang kanilang masinsinang screening mula sa 30 nagsumite ng finished films. Mula sa 4 na pelikula na bubuo para sa Magic 8 entries gaya ng nakagisnan, ngayong taon, 6 na pelikula ang kanilang napili na siyang kukumpleto sa bagong official Magic 10 entries ng MMFF na maglalaban-laban ngayong Disyembre. So yun, sa 10, we can assure you they're all quality. Achieving nyo, out of 30 finished films, 6 lang ang binili. Ang dikit-dikit ang kanilang rating sa score sheet, kaya napakahirap pa. Ilan nga sa mga maswerteng napili at nakapasok sa final selection ay When I Met You in Tokyo, starring Christopher De Leon and Vilma Santos. Is Becky and Badet, starring Eugene Domingo and Pokwang. Malyari, starring Piolo Pascual and Janela Salvador. Firefly, by GMA Pictures, starring Alessandra De Rossi, Ewan Michael. The next movie is Broken Hearts Trip, starring Christian Bables. Complete the 6 final entries is Gombursa, starring Enchong D, Cedric Juan, and Dante Rivero.
Habang nauna ng inanunsyo ang 4 na pelikula nito lamang Hulyo na kinabibilangan ng A Mother-Son Story, Kampon, Penduko at Rewind. Siguradong mainit at kapanapanabik ang labanan ng mga pelikula dahil sa mga mahuhusay at bigating artista. Kaya i-ready na ang mga sarili dahil mapa-comedy, action, thriller, drama o kahit ano pang genre mo, meron yan sa MMFF 2023. Samantala, mapapanood ang 49th MMFF mula December 25, 2023 hanggang January 7, 2024. Gaganapin naman ang Gabi ng Parangal sa December 27. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para sa ating balitang nakaka-good vibes sa mga mahilig mag-avail ng mga ride-hailing app, importante talaga ang helmet bilang numero 1 proteksyon upang matiyak ang kaligtasan. Pero tila nasobrahan yata ang pag-iingat ng isang pasahero. Kung bakit, panoorin. Pakibalik po ang helmet. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang ebanghelista na si Billy Graham. Ayon sa kanya, ang integridad ay nangangahulugan na tayo ay mapagkakatiwalaan at maasahan at walang maipipintas sa ating pagkatao. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.